PLDT Fiber Home RP2932 po ba ang inyong modem router? Gusto niyo ba itong i-bridge mode? Today, ipapakita ko po sa inyo kung paano i-set as bridge mode ang inyong PLDT Fiber Home software version RP2932 at i-pair po natin sa astig na Comfast Wi-Fi 6 AX3000 router. So unbox na natin si Comfast Wi-Fi 6 AX3000. Inside the box, ang una po nating makikita is the router itself. The Comfast CFWR631AX version 3. That is the model of our Comfast Wi-Fi 6 3000. I like this sleek design and the 5 high-gain foldable antennas. Perfect for boosting signal across multiple rooms, lalo na kung medyo malaki po ang inyong bahay. And Ethernet cable, then the power adapter. And there you have it po mga ka-IT, the Comfast Wi-Fi 6 AX3000 router. And here are the best features that it can offer. Bakit kailangan nating i-bridge mode ang RP2932? Actually mga ka-IT, hindi naman po talaga kailangan. Dahil the RP2932 will still work kahit hindi po na bridge mode. This is just optional and do this at your own risk. These are the advantages if naka-bridge mode po ang inyong fiber home modem router. Number 1, by setting your RP2932 to bridge mode, it will stop handling Wi-Fi and routing duties. So, mababawasan na ang trabaho ng modem router po natin. No Wi-Fi, no routing, just a modem. Make sure din na to turn off the Wi-Fi ng RP2932 to minimize interference. Number 2, kapag naka-bridge mode, it will avoid double NATs sa ating network. That will reduce latency, complexity, improving connectivity sa mga games and applications. And number 3, the Comfast Wi-Fi 6 router will now handle all the network traffic sa ating network. So si Wi-Fi 6 na ang traffic enforcer. Why this is good? This prevents overload or overcapacity sa PLDT modem router po natin. And the results is more stable and efficient network. So, syempre, alam naman po natin, each router ay may kanya-kanya din pong capacity or limit. The better the router, syempre, the higher the capacity. So, tulad din po sa atin mga ka-IT, kung nakafocus ka sa isang trabaho lang, you are more efficient. Mas mabuti po yun kaysa nag-multitasking ka, di ba? I-bridge mo na po natin ang RP2932. Or pwede din to sa RP2931. To bridge mo the RP2932 or RP2931, we need to access the admin PLDT account. To do that, remove muna natin ang FOC at kung naka-red LOS na, hard reset the modem router until na mag-restart po ito, no? After the restart, connect PC to RP2932 via LAN. Pwede din sa Wi-Fi kung phone po ang gamit ninyo or kung meron kayong Wi-Fi dongle. Huwag mo nang ibalik ang FOC. Again, huwag mo nang ibalik ang FOC. Open a web browser. Go to 192.168.1.1 with /fh. Make sure na administrator po ang lumalabas sa login page at hindi username. If you encounter this error, make sure na naka-HTTPS po ang URL. Tap or click Advance and proceed to Unsafe. Dito sa login page, lagyan lang ninyo ang RP2932's admin PLDT account.
Just check the link in the description for the credentials ng RP2932. Inside Admin PLDT account, go to Network, sa Broadband Settings, select TRO69 Internet. Now sa Connection Type, switch from route to bridge. So before mga ka-IT, sa RP2631 hanggang sa RP2646, you cannot do this directly, no? Kailangan mo pang gumamit ng tamper monkey para ma-select or ma-switch mo from route to bridge mode. Pero dito sa RP2931 at RP2932, pwede po ninyong ma-switch agad yung sa connection type po natin from route to bridge mode. Which na isa yan sa maganda dito sa RP2932. Now, save or apply. Ganun lang kadali mga ka-ITA, bridge mode ang inyong PLDT Fiber Home with software version RP2932 or RP2931. Wala ka nang problemahin pa. Yung IPTV po ninyo, kung nakasubscribe ka, IPTV will still work. Pero, ang disadvantage lang is ang iyong telepono. I'm not sure kung bakit, no? Tama naman yung yung VLAN na ginagamit na nilagay natin. Actually, hindi naman siya natin ginalaw. Pero, yun nga, medyo sa mga clients natin, nag-busy lang yung tone, no? Busy lang. So, you have to call the tech support ng PLDT to fix that issue. So, again, ang pag-bridge mode ng inyong modem router, do this at your own risk. So, yun nga, after the bridge mode process, the RP2932 will now act as a modem only, as mentioned earlier po natin, di ba? Ngayon, i-connect naman po natin si Comfast AX3000 Wi-Fi 6 router sa ating RP2932 PLDT Fiber Home modem router. So, power on muna natin si Comfast router. Connect Comfast Wi-Fi 6 to RP2932 LAN 1 from RP2932 to 1 port sa Comfast Wi-Fi 6 router. Then, to i-access po natin ang dashboard ng Comfast router po natin. To do that, syempre, connect po tayo via LAN. So, LAN port from Comfast to our PC. Or pwede din sa Wi-Fi ng Comfast gamit ang PC po natin kung meron kayong Wi-Fi dongle or gamit po ang inyong smartphone. Now, open a web browser. Type lang po natin 192.168.0.1. That is the default IP address ng Comfast AX3000 router. Actually, itong AX3000 po natin, meron po itong mesh na feature mga ka-IT. Now, click po natin Experience Now. Select Dynamic. Next, change your Wi-Fi name and password. Click Done and wait for the process to finish. Click Apply and log into Comfast admin account using your new password. And here comes the Comfast Wi-Fi 6 settings mga ka-IT. Medyo marami-rami ka rin pwedeng gawin dito sa mga makukulit ang kamay. So, i-test muna natin, i-speed test muna natin kung may pinagkaiba nga ba yung Wi-Fi 5 sa Wi-Fi 6 AX3000 Comfast router. So, umpisan po natin sa Wi-Fi 5 router. So, unang test po natin 206 Mbps. Second test is 218 Mbps. Third test po natin is 249 Mbps download speed. Ang plan po natin is 300 Mbps. Pero kung titingnan po natin, medyo hindi na maximize. Ang medyo magandang speed lang is yung last na speed test po natin, which is 249 Mbps. Medyo okay po yun. Now, i-try po natin si Comfast Wi-Fi 6 AX3000 router. First test po natin, yun, astig, lumagpas sa 300 Mbps. We got 303 Mbps.
Sa pangalawang test naman po natin, we have the 296 Mbps. So ito ang astig mga ka-IT. Usually, nasa 80% lang po talaga yung magkuha nating speed from our subscribe plan. So yung 200, from 300 Mbps, usually mga 240 sa Wi-Fi natin, no? 240, 250 Mbps, okay po yun, no? So kanina sa Wi-Fi 5 natin, 249, medyo okay yun. Pero dito sa Wi-Fi 6, halos makuha niya mga ka-IT, no? 98 to 99%. Lumagpas pa nga, no? Sa 300 Mbps. So na-maximize talaga ng Wi-Fi 6 po natin ang ating subscribe plan sa ISP natin. The only thing lang na hindi ko nagustuhan dito sa Wi-Fi 6 natin mga ka-IT, hindi natin makita sa status yung public IP address po natin. Which na doon po natin makikita kung successful ba. Makita sana natin agad kung successful ba yung pag-bridge mode po natin. Pero walang problema. Open na po tayo ng command prompt and then mag-type po tayo search google.com. If you successfully bridge mode your RP2932 mga ka-IT, you will see your public IP address or CGNAT IP address after the COMFAST IP address. If may nakikita po kayong private IP address after the COMFAST IP address like this, possible hindi po niyo na bridge mo ng tama ang yung PLDT Fiber Home RP2932 modem router. As you can see ko mga ka-IT, same plan, di ba? 300 Mbps, 300 Mbps, actually isang connection lang gamit natin. But there is a huge difference or boost ng ating Wi-Fi connection gamit ang Wi-Fi 6 router compared to Wi-Fi 5. With COMFAST Wi-Fi 6 AX3000 router mga ka-IT, ma-maximize talaga ang ISP plan mo. So that's how you can unlock mga ka-IT ang full potential ng inyong internet connection. Mag-Wi-Fi 6 router na kayo. Itong COMFAST Wi-Fi 6 AX3000 na router. Mura lang, 2,200, pwede makuha 2,200 ngayon, no? So make sure lang na nabili po ninyo ito sa official COMFAST Shopee store. Kasi baka sa iba kayo bumili, instead na 5 antena, 4 na antena lang, no? Doon na tayo sa sigurado sa COMFAST official store. Pero I just want to qualify mga ka-IT, kapag gumamit po kayo ng third-party router or this Wi-Fi 6 router, hindi po madagdagan or mapabilis, no, ang inyong ISP plan like 300 Mbps, hindi po siya magiging 400 Mbps. Stay lang din siya sa 300 Mbps, minsan lalagpas siya tulad kanina nag 303, no? Pero ang gagawin po nito is to stabilize your internet connection and your network connection. So kung sa PC pa mga ka-IT, parang nag-upgrade ka lang from A8 na naka 8GB na RAM, dito, no? Parang nag-Ryzen 5 na 5600, like for example, 5600G na naka 32GB na yung RAM. So ito po yun, no? Nag-upgrade ka ng inyong hardware to get a better, stable network and internet connection. O maiba naman po tayo ka-IT. Gusto mo bang magnegosyo ng piso Wi-Fi business for only 2,600 pesos? Yes, pwede ka nang magnegosyo ng piso Wi-Fi business. Gusto mong malaman kung paano? Watch this!